Sa isang interview sa Senado, pinunahan ni Zubiri na karamihan sa ahensya ng gobyerno ay di nataasan ng pondo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyon ng mga senador na dagdagan. Kabilang sa mga di nadagdagan ng pondo ay ang Office of the Vice President at Department of Education, habang nabawasan naman anya ang pondo para sa AFP modernization. Not just OVP but almost all the departments, di ba, natanggalan sila. So, sayang. Parang naging back to NEP yung mga departments. Yung back to NEP. Di bakit pa tayo nag-hearing? Kasi kung NEP na lang, di paglabas ng NEP, galing sa DBM, di diretso approve na. Di ba? Bakit pa tayo mag-hearing? That's not good precedence. Si Zubiri ay kasama ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Pia Cayetano at Amy Marcos na di pumirma sa Bicameral Conference Committee report na naglalaman ng 2025 proposed national budget. Isang araw matapos naman na maratipikahan ng Senado at Kamara ang proposed national budget, ay nagayag din ng pagkadismaya si Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang tweet, naghayag ng pagkalungkot ang dating senador matapos bawasan ng 12 bilyong piso sa 2025 na pondo ang Department of Education. Si Zubiri ay naghayag ng suporta sa sinabi ng kanyang dating kasamahan sa Senado. Under Article 5 of the Constitution, education should have received the highest priority in the budget of our country, budget of Congress, coming from Congress. And therefore, now, hindi na po yan ang nangyari. Nakikita ko po frustration ni Senator Angara, ni Secretary Angara, and I fully support. Kaugnay nito ay naglabas na rin ang pahayag si Senator Amy Marcos ukol sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan si Senator Amy sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na tutukan ang kasalukuyang issue sa budget at nagpaalala na ang pangingialam ng ilang mambabatas sa ilang departamento ay labag sa batas. Sa panig naman ni Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi niya na ipapaubayan na niya sa Pangulo kung ano ang gagawin sa ipinasang panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nakikita ko po frustration ni Senator Angara, ni Secretary Angara, and I fully support his frustration at sana po ma-remedy po yan. Sir, hindi ba parang nasa Constitution na dapat education yung may malaking budget? Correct. Under Article 5 of the Constitution, education should have received the highest priority in the budget of our country, budget of Congress, coming from Congress. And therefore, now, hindi na po yan ang nangyari. Hindi na po hindi na po ang education. Nalungkot siya kasi hinihingi sana niya additional and a number of senators na additional budget for OVP para hindi lang maging rubber stamp ang Senate ng House. Hindi rin napagbigyan, sir. Ano yun? Well, not just OVP but almost all the departments, di ba, natanggalan sila. So, sayang. Parang naging back to NEP yung mga departments. Yung back to NEP. Di bakit pa tayo nag-hearing? Kasi kung NEP na lang, di paglabas ng NEP, galing sa DBM, di diretso approve na. Diba? Bakit pa tayo mag-hearing? That's not good precedence. Sir, yung dinagdag po na budget with due respect to my colleagues. Yung dinagdag po na budget sa Congress, both the House and the Senate, are you aware? And alam niyo po ba kung para saan? Kasi ang laki-laki po, especially for the House. You know, my dear, I just saw the committee. I just saw 26 billion. Nung hapon na yun, nakita ko lang yung mga amendments na yun. Nakataga na sa bato. Hindi yung Bato de la Rosa. So, so hindi talaga nagulat na lang kami. Nagulat na lang kami. I mean, that's the general sentiment of almost all the members of the BICAM. It's the general sentiment. So, yun. Sir, so sa lahat ng budget na that went through you, sa lahat ng budget, ito ba yung pinaka umupo ka na 21, I've gone through 21 budgets and most of the 21 budgets na dinaanan ko, 9 years as a congressman, and I think, how many years na ba ako dito? 6 plus 4, 10 plus 4 plus 3, 13 years as a senator. Ito siguro ang nakita ko na napaka-konti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi, for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the budgets here. Kasi, maliit ang tinatanggap nila eh. So, the Senate always adds mga 20 million per SUC para sa kanilang capital outlay or education programs, classroom building construction. O, ano yan, either it is equally divided to all the SUCs or there are special SUCs that are given more. But state universities and colleges, dinadagdagan palagi ng Senado yan. Yung DepEd,
dinadagdagan palagi ng Senado yan because lalo na yun, yung computerization program nga ni Senator Angara na talagang hiningi din ni Pangulong Marcos yun. Because he wants to modernize the DepEd ay matatanggal na and so nagulat po kami. Sir, ito I think dyan lang yata number one problem is the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po ay nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. Sir? So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Okay yan, okay po yung dagdag allowance, pero kung may kalaban naman po tayo, yung allowance na yan, hindi naman pwedeng gamitin para i-repel, no? O gamitin panglaban sa ating mga kalaban na alam naman po natin meron din po tayong external threats from other areas. Sir, is the Senate leader